Simple lamang po yung sa akin. Araw-araw marami akong batikos na tinatanggap. Pero okay lang po sa akin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi alam ko, nandyan lahat ng PDP para sa mundo. Okay lang sa'yo. Kahit may batikos, natural, tatakbo ka eh. Oo, diba? At bakit ka binabatikos? Kasi, ang alam ng tao, tatakbo ka para kay Duterte. Tatakbo ka para kay Digong. At sabi mo pa nga, ibibigay mo yung buhay mo para kay Digong. So, hindi pala para sa mga Pilipino. Hindi pala para sa bansa o sa Pilipinas. Para lang pala kay Digong. KO! Ikaw may sabi niyan, ha? Kaya siguro binabatikos ka. Kung ako po'y matatakot dun sa mga pagbabatikos nila, hindi ako PDP. Ako po'y PDP. Mamamatay na PDP. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon. Maraming salamat po sa buhay ng bawat PDP. Mabuhay po kayo. Alam nyo, ito si Philip Salvador, parang si ano din yan, Robin Padilla. Wala ding alam to. Diba? Iwasan na po nating magpakatangang bumuto sa mga artista. Ang iboto po natin yung mga lawyer talaga. At syempre, iwasan natin yung mga maka-DD shits, maka-China, maka-Kibuloy. Ay nako, wala pong mangyayari sa ating bansa pag yan yung nanalo. Pero alam ko naman, malabo talaga itong manalo itong mga to, no? Pero, at least, no, tayo ay nagbibigay, no, nagpapakalat ng mga salita na wala po tayong mapapala pag ito po yung sinuportahan natin, yung ganitong klaseng mga tao. Kasi nga, pagsisilbihan lang po niyan, mga Duterte lang, hindi po yung bansa, hindi po yung Pilipinas. Diba? Tuloy natin. Thank you. Magandang gabi sa ating lahat. Si Bato, pakinggan naman natin. Ayaw ko ako. Dito na ako Hindi ka talaga aayaw. Pag umayaw ka, lalo kang madiin, lalo na't may ICC na. Ilalaban mo yan, kakapalan na ng noo. Mukha. Sorry. Kakapalan na ng mukha yan. Diba? Ganun yan ba to? Lalo na't may mga mabibigat yung mga issue mo ngayon. Nako po. Oo. Mamaya magugulat po kayo sa sasabihin ni Bato dito. Okay, tuloy natin. Kaya, alam nyo, even before the recent developments, I was really decided, I have really decided to run again for election. Lalong-lalo. Grabe si Bato. Ano? Grabe ang kapal. Na ngayon, halos araw-araw, makita nyo dyan sa pan-committee ng House of Representatives, araw-araw binubugbog tayo. Araw-araw binubugbog daw. Bakit ka ba nabubugbog? Bato, kasi nga bias ka. Diba? Kung hindi ka lang sana naging one-sided, diba? Hindi ka naman matutusta dyan eh. So, kaya lang pala, eto pala, sa nakikita ko dito, kaya pala tatakbo si Bato dahil gagante. Yun po yung mahirap. Tatakbo tapos gagante. Ang pagkakaalam ko, yung iba dyan tumatakbo para sa bayan, para sa mga Pilipino, para sa bansa. Diba? Yun yung nakikita ko katulad ng ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Pero itong mga tao na to, tatakbo lang po pala para gumante. Kasi nabubugbog daw po sila dyan sa Congress. Binubugbog si Bato. Sugagante. Ano yan? Iboboto ka ng mga Pilipino? Tapos hindi ka magsisilbi. Ang gagawin mo, ganti ka lang ng ganti. Ganon. Marami pang sasabihin po ito. Pakinggan natin. Hindi ako papayag na tayo'y bubugin na lang na politiko. Lalaban tayo. Babawi tayo. Parang ganon. Diba? Kasi pag nakaupo nga naman, andun na. Gaganti na. Diba? Ganon yun eh. Sige, tuloy natin. Kaya kawawa po yung mga Pilipino na bubuto dito.
Oo. Ang senador dapat gumagawa ng batas, hindi gaganti, hindi gumaganti. Ang dapat nasa utak ng mga senador ay gumawa ng batas or di kaya imbestiga kung kinakailangan, hindi yung gumanti ng gumanti. Oo. Naku, pabigat ng pabigat po yung sasabihin ni Bato dito. Ito po, pakinggan po natin. Tama kayong PDP laban. Laban kahit na araw-araw tayong ginigipit, araw-araw tayong sinisiraan, araw-araw tayong inuupakan. Laban pa rin. Laban pa rin. Ano bang, teka lang Bato, ano bang paninira pala sa'yo? Anong paninira sa'yo? Hindi pa, kasi ito kung sinisiraan ka, I think wala eh. Kasi ako, araw-araw ako nagbibigay ng reaksyon. Ang nakikita ko ba to, yung pagiging bias mo. Kaya nababanatan ka naman minsan, hindi paninira yun ba to? Nababanatan ka ng mga vlogger, hindi po paninira yun. 'Di ba? Yun po ay yun yung, kaya nagsasalita yung iba kasi one-sided ka. O katulad na lang nung hearing. Oh, ikaw yung nag-handle nun, tapos si General Torre, pinagtulungan nyo. Oh, si General Torre yung diniin nyo. Bias na bias kayo dun. Akala nyo maiisahan yung si General Torre, kayo pala yung naisahan. Bias kayo, pero kayo pa yung nadiin dun. Kayo yung napahiya, di ba? Yun eh. O, tuloy natin. Hindi tayo atras dito. As I have said, temporary lang yan. Bilog ang mundo. Bilog ang mundo. Iikot ang mundo. Iikot ang mundo. Kaya yung mga tao na yan na nagigipit sa atin ngayon, hindi man ugali ng... Yung mga tao na yan na nanggigipit sa atin ngayon, may kalalagyan pag kayo yung nanalo. Parang ganun Bato gaganti ka nga, di ba? Bilog ang mundo. Tama ka ba to? Bilog din ang ulo. Oo, bilog din ang ulo ng tao. Bilog ang mundo. Noong panahon ni Digong, panahon nyo yun. Ngayon, hindi nyo na panahon. Di ba? Tama ka, bilog yung mundo. Noon, panahon nyo yun eh. Ngayon, hindi na ba to? Oo, hindi na. Diyan ka nagkamali. Parang may halong... May something eh. Hindi naman siya matatawag. Hindi ko alam kung ano sa tingin nyo pagbabanta ba yun. Anyway, wala naman siyang minimension na pangalan. Wala naman. Pero, ano ba to? Anong tawag dito? Pagbabanta? Hindi naman sa papatayin siguro. Wala namang ganun na sinabi si Bato. Pero, yung gaganti. Diba? Kasi nga, binubugbog daw po sila o si Bato ng Kongreso. Diba? So ano to? May something. K.O. Tatak Duterte. Ano tatak Duterte yung re-respect? Wala yan. Never yan. Since day one ang aking magkakilala ng Duterte brand of leadership, hindi po talaga naramdaman na ginagamit yung kanyang official capacity para respakan yung kanyang mga political enemies. Never! Kaya, ano natin silang respakan? Just in case. Ayaw mag-survive, 2025, patawid namin ni Senator Bongo, Philip Salvador, at kung sino magsasama sa ating partido, pagpatawid natin ang 2025. Ipakita natin Ano? na tayo'y tumakbo, naging politiko, para magserbisyo at gumawa ng maayos. Tatawa ko. Serbisyo, gumawa ng maayos. Naging maayos ba yung pagserbisyo nyo? Bato? Panahon ni Digong, maayos ba? Mukhang maraming buhay yung nawala Bato. Maraming namatayan ng mga inosenteng tao Kahit nga gumagamit pa yan wala pa rin tayong karapatang pumatay. May kulungan naman. 'Di ba? May korte naman. Pero bakit ganoon? Oo, Bato naman. Relax ka lang. Huwag kang masyadong nervyoso. Palakasin nyo yung atay nyo, yung loob nyo na sana manalo kayo. Kasi hanggang dyan na lang yan. Bato. Laglag na kayo. Hindi para manira ng kapwa. Yun lang ating Hindi daw sila naninira ng kapwa. Anong ginagawa ng maisog nyo? Hindi ba paninira ng kapwa yan? Di ba may maisog kayo ba to? At suportado mo ang maisog. O may QGC din kayo.
suportado mo rin yung KOGC na naninira sa administrasyon. Diba? O anong tawag doon? Kasama ka. Hindi ko alam kung nag-iisip to si Batoy. Grabe. Kaya sana, with the help of each and every one of us here, nandito sa loob ng bulwagang ito, ipakita natin yung pamamaraan ng ating partido, ng PDP, kung paano tayo magservisyo. Hindi tayo dapat... alam na natin kung paano si Bato magserbisyo. Walang kwenta. Buboto nyo pa ba yan? Ha? Tinatanong ko kayo, ibuboto nyo pa ba yan? Anong nagawa mo ba to? Nung naging senador ka, anong nagawa mo? Ang alam ko, may nagawa ka. Ang pagiging bias. Pupunta sa gutter politics. Yun lang po ang aking masasabi. Maraming salamat. Magandang gabi sa kanila. Magandang Si Bungo naman, pakinggan natin. Lalo ka na, Bungo. Alam nyo, wala akong ipopromote dito na sasabihin ko na iboto kayo, wala. Oo, sasabihin ko sa mga nanonood sa akin, wag nating iboto yan. Diba? Bakit? Tama na. Go ka. Di ba go? Ang mga go, mga inchik yan. Try naman natin yung mga Pilipino na maupo dyan sa Senado. Pabalik-balik na kayo dyan sa, Senado Ano yan? Takam na takam sa kapangyarihan. Ako po. Sabi po sa inyo lahat. Unang-una, maraming salamat po sa lahat ng mga naririto. Yung 2014 pa lang, kukunti pa lang yung sumasama, umiikot sa atin kasama si then Mayor Rodrigo Duterte. Yung mga mukha na naalala ko noon, yun pa rin yung mukha na nandito pa rin ngayon. So, salamat po sa inyong tiwala at Galing Naalala mo pagpapalapit na yung eleksyon At lumalabas pagpapalapit na yung eleksyon Pero pag malayo yung eleksyon, nasan kaya itong mga to? Hindi, ako yung nagtatanong lang po Tanong po yung tanong. suporta. Palakpakan po natin ang ating tatay Digong. President Duterte, salamat. Hindi po magiging successful ang kanyang administration kung hindi po dahil sa inyong tiwala at suporta. Noon may tiwala, ngayon wala na. Klaro po yan, no? Noon may tiwala ang mga Pilipino. Nangako nga naman, 3 to 6 months, tapos doon droga. Yung pala, yung mga anak po ninyong mga inosente na mga minor, yung natapos, namatay. Hindi pala yung droga. Diba? Anak niyo po pala yung natapos, mga minor niyong anak. Hindi po pala yung droga. Ni Senator Bato, Philip Salvador, gusto po namin ipagpatuloy yung gobyernong may tapang at pagmamalasakit sa kapwa. Gobyernong may tapang. Pagpapatuloy daw po nila yung papatayin yung anak nyo, mamamatay yung anak nyo. Yun kasi daw yung pagkakaalam nila na may tapang. Diba? Yun yung may tapang Tapos, kaibigan nila yung mga drug lords. Yun yung may tapang kasi. Diba? Yun, yung marami na namang ma-frame up. Ayun yung may tapang. Hindi ko sinasabing ikaw yung nagpa-frame up, Bungo. Pero sa panahon ng Tatay Digong mo, maraming ganun. Diba? Yun ba yung may tapang sa tingin nyo? Sige, tuloy natin. Pilipino. Maraming salamat po. Ako, patuloy po ako magsiservisyo sa inyo sa abot ng aking makakaya. Magsiservisyo ka talaga para sa kapangyarihan, para sa pera. Magsiservisyo ka talaga. Diba? Gano'n naman yun. Bungo naman. Po, politiko naman ako. Pero yung mga magagandang programa po ni dating Pangulong Duterte, alam naman natin. Magandang programa din yung patay dito, patay doon, patay yung mga anak niyo, mga minor. Magandang programa yan, Bungo, di ba? Yan ba yung magandang programa sa inyo? Ang galing naman. Palakpakan nga natin. At least pinalakpakan ko kayo, ha? Para hindi naman kayo magtampo sa akin. Dulot po ito ng pagbabago sa buhay ng Pilipino. Magdulot talaga ng pagbabago yan sa buhay ng Pilipino. Kasi mababago yung buhay mo, hindi ka na mabubuhay. Inosente ka, hindi ka na mabubuhay. Huwag ka nang umasa. Diba? Madali lang naman. Mamamatay ka lang naman Diba? Okay, sana kung yung namamatay, yung totoong addict talaga. Walang problema sana doon. May mga namamatay na inosente. Diba?
Ako po, asan yung pagbabagong sinasabi nyo? Magpupukus na naman kayo sa war on drugs nyo. Kumusta naman yung pag-unlad ng ating bansa? Trabaho, kumusta naman? Oh. Sa panahon nga ni Digong, maraming natanggal sa trabaho kasi may COVID. Oh, binigyan nga ng ayuda, ay bulok naman yung bigas. Oh. Alam niyo mga Namigay ng ayuda, bulok yung bigas. Oh. Diba? nanira dyan ngayon, yung mga Ito, may sasabihin siya dito. Duterte, alam naman natin, nakapagdulot po ito ng pagbabago sa buhay ng Pilipino. Alam niyo mga Ah. May pagbabago ba sa buhay nyo nung panahon ni Digong? Anong nabago? May nabago po. Nawalan kayo ng mahal sa buhay. Kasi namatay. Pinatay. Maraming namatay sa panahon ni Digong. Imbis buhay pa sana yun, asa na yun? Wala na, patay na po. Yun yung pagbabago. Diba? Masakla pa dun, minor. Karamihan minor. Diba? buhay ng Pilipino. Alam niyo mga naninira dyan ngayon, yung mga naninira dyan ngayon, Bongo, wala nang sisirain sa inyo. Wala. Ako, hindi paninira tong ginagawa ko. Hindi. Kayo mismo, Bongo, ang sumira sa inyong sarili. Kasi eto kung maganda sana yung inyong programa, abay kahit ako susuporta naman ako dyan eh. 'Di ba? Pupromote ko pa kayo dito sa channel ko. Sa mga social media accounts ko, ipopromote ko pa kayo. Kaso mali na eh. May something, may mali. Paano paninira dun? Kayo yung sumira sa sarili nyo. sila mismo yung unang panahon na sumisipsip. Di ba? Tapos, Mayor, ang ganda ng ginagawa mo. Oh, maganda naman talaga yung war on drugs. Nung una. Okay? Totoo yun. Kaya nga lang, habang tumatagal, pumapangit. Oh, nagiging abusado yung mga kapulisan. Hindi man po lahat, pero karamihan, naging abusado na. Marami ng tanim-tanim, pumapasok sa bahay, pinagpapatay yung mga gusto nilang patayin. Pinupuri nga si Digong nun kasi okay naman yung war on drugs. Pero patagal ng patagal, pumapangit po. Diba? Aminado naman ako eh. Kahit ako, pinuri ko yan, yung war on drugs na yan. Or yung tukhang na yan. Pero habang tumatagal, pumapangit siya. Lumalabas yung tunay na intensyon. Nagulat ako, may patay na namang doon, bata, minor. Matutuwa ka ba niyan? Kahit ako, isa ako sa pumalakpak sa war on drugs ni Digong. Nung una, nung bago pa lang. Diba? Pumapangit habang tumatagal eh. Tama po yung sinabi ni Senator Bato. Bilog naman po ang mundo. Hindi lang mundo yung bilog, pati ulo bilog. Ulo ng tao bilog din. Bilog ba? Hindi yata. sorry, may square palang ulo. Yung mundo. Oo. Siguro yung mundo na lang tayo, mundo na lang bilog. Oo. Kasi noon, nandun kayo sa sarap, ngayon wala na. Taghirap na, ganon. Bakit? Aba, tingnan nyo naman, yung mga kaibigan nyo dyan, huli na yung iba. Di ba? At nasa atin po ang katotohanan. Nasa atin po yung... Nasa inyo yung katotohanan, saan banda? Di ko makita, di ko maramdaman. Siguro ang katotohanan kayo ang mga kaibigan ng mga gumagawa ng hindi maganda dito sa bansa. Totoo yun. Oo, totoo yun. Agree ako dun. Dapat na panunungkulan. Yung tatak Duterte panunungkulan po. Yun lang po ipagpatuloy po natin. Ako naman, bukas ang aking opisina para sa inyo lahat. Sanay naman po ako sa trabaho. God willing, ansya lang. Kung gusto pa namin ng Panginoon na makapagservisyo pa kami, patuloy po namin yung gobyerno may tapang na para sa akin sa kapwa. So, ibig sabihin ngayon, ang gobyerno walang tapang. Oo. Walang tapang. Nung sinugod kayo sa Davao, anong ginawa nyo? Human rights! Sabi nyo nga, ang presidente ngayon, parang ano lang daw, walang tapang, kuting daw. Pero, anyari dyan sa Davao? Parang nabulabog kayo dyan, Salamat po. Tatay Digong, Mayor Baste,
President Robin Padilla. Salamat po for sticking with the former President Duterte. Salamat sa mga narito. Greco Belica ng PDDS, Philip Salvador. MRRD! Salamat sa MRRD! Kayo yung may kasalanan, kayo yung namilit sa kay Tatay Digong noon. Hindi nyo siya tinigilan. Pero, ang nakinabang doon, ang anak natin. Ang nakinabang noon, ay kinabukasan po ng ating bayan. Oh, ang anak natin. Oh, sino yung may mga anak na patay na po ngayon? Na namatay sa panahon ni Digong. Oh, nakinabang nga talaga. 'Di ba? Ulitin natin yung sinabi ni Bungo. Ulitin natin. Hindi nyo siya tinigilan. Pero, ang nakinabang doon, ang anak natin. Ang nakinabang sa ginawa ni Digong, ang mga anak po ninyo. Kasi yung iba patay na po. Ha? Mga minor yung mga yun, patay na po. Isang buto-buto na po ngayon sa kabaong. 'Di ba? Patay na, nakinabang nga po talaga yung anak. Gaano kasakit yun sa magulang, Bungo? Naisip mo ba yung mga pinagsasabi mo dyan? Ha? Bungo? Kinabang noon, ay kinabukasan po ng ating Oo. bayan. Oo. Kinabukasan ng ating bayan. Nasaan? May kinabukasan ba? Nagkaroon ba ng kinabukasan sa panahon ni Digong? Alam niyo yung mga yan, yung mga katulad ni Bungo, magaling po sila sa salita. Wala pong gawa. Oh. Kaya nga sabi ko, sa panahon po ng kampanya, wag po kayo mag-focus dun sa mga pinagsasabi nila dyan sa stage. Wag. Ang tingnan nyo, yung nagawa po nila. Anong nagawa ni Digong? Anong nagawa ng grupo ni Digong? Kasama na sila Bungo Bato. Anong nagawa? Dami pong namatay. Anong nga namatay? Karamihan po, minor. Oh. Yun yung tingnan nyo. Ngayon, iboboto nyo pa ba? O ganyang klaseng tao. Kasi dito sa stage, pwede po silang mangako ng mangako dyan. Sasabihin, oh, gaganda yung Pilipinas. Pag ako binuto nyo, ipapatiles ko yung langit. Maniwala ba kayo dun? Siyempre, palakpakan sila kasi first time nilang makarinig ng ganun. Yes, galing talaga ni Ballpoint man, papatiles yung langit. Sige, iboboto kita. Huwag pong ganun. 'Di ba? Huwag ganun. Sabi ko nga, tingnan nyo yung nagawa nila noong mga nakaraang mga taon. Nung sila pa yung nandyan. Anong nagawa nila? Ikumparan nyo po kung sino yung the best. 'Di ba? Yun yung iboto nyo. Oh. Kayo na po humusga pagdating ng panahon. Yung ginawa ni Tatay Digong po ay para po sa kinabukasan ng ating mga anak. Oo. Ang ginawa daw ni Digong para sa kinabukasan ng inyong mga anak na nasa kabaong na ngayon. Napatay na. Wala na pong buhay. Yung iba, buto na lang po. Yun yung naging kinabukasan ng inyong mga anak. Diba? Patay na po. Hindi po nakakatawa, kaya nga lang, nakakalungkot. No, kung sa inyo nangyari yan, kung sino man pong tinamaan nun, nakakalungkot, 'di ba? Kung maririnig nyo to, lalo kayo manggigigil, lalo na kung kayo ang isa sa namatayan sa panahon ni Digong, dahil sa war on drugs na yan, parang ang sarap man na po. 'Di ba? Hindi po mababayaran ng kahit ano po ang sakripisyo ginawa niya para sa ating. Hindi talaga mababayaran yung pagpatay sa mga anak ng mga taong ito. Kasi namatay nga yung anak nila, kapamilya nila namatay. Hindi nyo talaga kayang bayaran yan. Buhay yung kapalit yan eh. Kaya nga, naku, sinisingil na kayo. Unti-unti na kayong sinisingil. Alam nyo, wag na tayong magtaka, darating ang araw, ang mga Duterte, biglang mabubura yung pangalan sa mundo ng politics. Bigla silang lalaos. Dahil sa ginawa nilang war on drugs na yan. Tandaan nyo po yung sinabi ko. Bayan. Ang Pilipino na po ang huhusga pagdating ng panahon. Yes, Pilipino kami. Uhusga kami. Diretso kayo inidoro. Oh. Sa darating na halalan, kayo na po ang huhusga kung nagtatrabaho ba po si Tatay Digong. Hindi, nagtatrabaho naman yung anak. Yung mga anak na nawala. Natatrabaho naman. Yung iba na sa libingan na po ngayon. Natatrabaho naman. Bongo, totoo naman yan. Kung pagbabago na ninadulot sa buhay ng
Muli, maraming Kung may pagbabago kasi mawawala ng anak. O di, wala na. Ano pa? Pagbabago, bawas na sila. Yun. salamat po sa inyong tiwala at suporta. Tinatanggap ko po ang Sa tingin mo may tiwala kami sa inyo? Wala kaming tiwala. Pasalamat ka pa, huy. Huwag mo kaming pasalamatan. Kasi wala kaming tiwala sa inyo. Suporta. Kayo susuportahan namin? San banda? May suporta kami? Wala kami, uy. Wala kaming suporta sa inyo. Feeling naman niya sumusuporta daw tayo sa kanya. Mariusip. eleksyon bilang senador muli ng PDP. At asahan nyo, magsiservisyo po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. Yan po ang pwede kong ialay sa Pilipino. Ayan na, madali lang mga ako po. Madali lang mga ako. Asahan nyo. Magsiservisyo po ako sa abot ng aking makakaya. Kaya ko rin sabihin yan. Kaya ko rin sabihin yan. Kaya ko rin mangako. Yung mga ganyang galawan ng mga politiko, wag na po kayo maniwala dyan. Gas-gas na po yan. Diba? Ang aking kasipagan sa pagtatrabaho. Maraming salamat. Pinuri pa yung sarili. Masipag daw siya magtrabaho. Alam nyo, mas nakakatuwa na ang ibang tao ang pupuri sa sarili mo. Hindi ikaw mismo yung pupuri sa sarili mo na sasabihin kong, masipag po ako. Pangit naman nun. Nakakahiya yun. Diba? Seryoso. Anyway, yun lang po yung ating video ngayon. Basta maging matalino lang po tayo, no? Sa darating na eleksyon, no? Huwag po tayong papabulag or maniniwala sa mga matatamis nilang salita na masipag kuno sila, gagawin ang lahat para sa bansa. Isa pong malaking kalukuhan yan. Sabi ko nga, tingnan niyo po kung ano yung nagawa nila. Diba? Ano yung nagawa nila ng mga nakaraang mga taon? Doon po kayo magbase. Huwag po sa mga pangako nilang walang kwenta. So, ilang guys, kung magpapaalam muna pansamantala, ingat po palagi. Huwag kalimutang i-share ang video na to. Huwag kalimutang mag-like dyan. At huwag kalimutang mag-subscribe. So, and guys, ako magpapaalam muna. Ingat po. Bye-bye and God bless.